Magandang araw sa inyo lahat. Bali meron tayo ditong ayusin. Isang 50 inches na Econ. Ang model niya yan. Econ 50 inches IK E50 DFS. Bali Android TV na rin siya. Yan, Full HD ang resolution. Ang problema niya, ito test. I-plug natin yung unit. Yan. Meron naman siyang standby light. Yan. I-power natin gamit yung remote. Yun, nag-respond naman siya. Nawala indicator light, ibig sabihin, nag-on yung unit. Pero ang problema, walang display sa screen. So wala rin ako nakitang umilaw na backlight kasi makikita ko dito sa ilalim kung merong backlight na umilaw dyan. So wala, no? So hindi tayo sure kung ang sira nito is backlight driver o backlight. So yan. Pause ko muna at bubuksan ko yung unit. Bali, ayan guys, mabalik tayo. Nabuksan ko na yung unit. Ayan, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya nabuksan ng kasi basic naman na yun pagbubukas. Okay? Bali, yung pag-check ko ng backlight para ma-determine ko kung ano yung may sira o yung backlight o yung backlight driver, pinuload ko muna yung connection niya. Bali, mayroon siyang dalawa. Ayan, meron siyang dalawang backlight. Ngayon, i-actual ko siya gamit itong aking DIY backlight driver. Okay? So, yan, naka-on na yung aking backlight driver. Susuplayan ko itong unang strip. Itong unang niya. Ayun, kung mapapansin nyo dito, yan, yan. Kita ba sa camera? Okay. Kung mapapansin nyo, yan. Iilaw yan. Sabihin, okay, umilaw to, yan o. Umilaw. Ulitin ko para medyo klaro. Okay. Lagay ko, suplayan ko ng yan, umilaw. Sabihin, good yung isang niya. Backlight niya. Okay? So, tayo naman natin dito sa isang niya. Isang backlight niya. Kung good siya hindi. So, walang umilaw, no? Okay, walang umilaw. So, bali ito pala, itong isang backlight na to, dito sa lower part. Ito namang isang backlight na to na connection doon man sa upper part. So sure tayo na yung isang backlight nito is busted o may pundi, sira, no? So kahit hindi ko na i-check tong main board niya. Okay? So i-skip ko muna. Aalisin ko tong panel saka yung kanyang LCD screen. Okay? Pakita ko lang sa inyo mamaya. Ayan guys, mabalik tayo. Bali na dito naman tayo sa part na pinaka delikadong part, yung pag-aalis ng LCD screen. Ito yung pinaka delikado sa lahat eh. Nakakatakot. Kasi konting pagkakamali mo lang dito, pwedeng masira yung LCD screen. Kapag yun ang nasira, tapos na.
ang kasaysayan ng Pilipinas. Ayan. Dahan-dahan lang. Tatanggalin na natin yung kanyang bezel. Yan. Sige na kayo. Hindi ko na-focus yung screen. Yung pag-record. Bale yan, natanggal ko na yung bezel niya. Susunod ko na yung LCD screen. Yung pinaka-dangerous part. Dangerous part. Ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko siya ng cotton buds. Tapos nilalagyan ko ng tape. Para hindi mahigit tong ganyang ano. So, dito ko siya papatong sa ibabaw na to. Medyo mahirap to ah. Maliit yung space ko. Bali, meron pa siya isang side cup. Meron siyang side cup. Yan, sa kanan. Yan, meron siyang side cup sa kanan. Yan. Sa kaliwa, wala. Okay. Yan. So, bubuhatin ko na siya. Pangsalo. Saktong-sakto to. 50 inches to eh. 55 inches eh. Yung gagawin kong pangsalo. At iangat ko siya ng konti. Diba? Makapit ah. Okay. Ayusin ko muna yung mga nakakapit. Ito yung mga nilalagay nila para hindi magalaw yung LCD sa loob, hindi makalog. Nilalagay nila ng parang tape. Ito yung kulay itim. Yan, itong ganito. Nilalagay nila sa mga edge. Yan. Para yung LCD hindi magalaw, hindi makalog. Pag kinabit natin yan mamaya, lalagyan din natin yan. Alay yan o. Sa mga corner niya meron. Para hindi makalog tong LCD doon sa loob ng kanyang ano. Ito yung bago kong strategy eh. Nilalagyan ko siya ng reflector sheet sa ilalim. Para pakalo. Yung bago natin. Lalo sa mga malaking units. Siya na yung mismong mag-aangat mo sa ano, sa LCD. Ito ingatan nyo lang dito. Alalay nyo yung side ko. Madami. Yung copy. Napaka-sensitive ito kaya dahan-dahan lang. Yun, dahan-dahan lang talaga. Nasa loob siya. Nasa loob na. Palitas yung space dito sa loob ng kwarto. Kaya
Malakas talaga yung lagyan natin ng cotton buds. Ang ito ginagawa ko para safe. Nilagyan ko ng cotton buds. Itong support ito sa fireboard para hindi mahigit, mahilap. Lagyan ka dito. Isa. Lagyan ko sa gitna. Kapit ka. Kapit ka. Maul. Maul yung screen. Diyos ko po. Delicate to. Gamit na ng ibang tape. Maul yung screen. Ayaw kumapit ng masking tape. Gamit lang tayo ng tape na ano. Ito. Scotch tape. Maul yung screen eh. Yung pinupunas ko siguro na basahan kanina. Maul. Kaya ayaw kumapit. Tulagin natin siya ng masking tape. Yun, kapit siya. Tatlo. Kabis ang panel board. Sa gitna ito. Hanggang dulo. Nalalagay lang naman yan para hindi mahilap. Yan. Okay. Ganyan. Sabi ng side naman. Hanggang sa may lapit sila sa pagdalatan ko. Tatloin. Habang na ako ito sa. Yung kapit din siya. Madali lang matanggal yun mamaya. So yan natin itong LCD niya. Hindi pa natin sa home. So isang lang ko pa inalim. Where is my suction pump? Wait. Yan guys, ililipat ko na siya. So, dito muna kayo. Diyan ko siya lalapag dito. Ito isang bagong technique ko eh. Hindi ko mahanap ng aking suction pump kung saan. Safe na safe siya. Nakalakad talaga. Yan. May data dito sa flap. Sa box ng Samsung 55 inches. Okay. Safety yung kanyang ano kasi nakaangat. Okay. Yan. So, proceed naman tayo ito. Bubuksan naman natin tong kanyang ano, frame. Para makita natin yung backlight. Okay. Pause ko muna. Bali yan, tatanggalin ko na yung kanyang reflector sheet. Yung plastic niya na reflector. Bali, pag ako nag-aalis ng ganyan, para hindi ako malito, yung dito sa part ng corner, right corner, nilalagyan ko ng marka yan. Yan, dot. Nilalagyan ko ng dot dito sa may right corner sa ilalim. Para hindi ako malito. Minsan kasi pag nagkamali ka ng kabit ng reflector sheet na to, baliktad, dun mo makikita yung mga dot na mga reflect ng ano, ng backlight. Baliktad yung ganon. Naka-encounter na ako nun pero talagang inalam ko eh. Ayan. So, kailangan malinis yung kamay natin. Mga papapel. Ayan, para hindi. Bali, yan yung ilaw niya. Kita nyo? So, yung kaninang tinuro ko kanina yung sa lower, saka yung sa upper, ito yung sakop ng lower. Bali, dalawang strip.
dalawang strip sa lower, dalawang strip din dito sa may upper. So susubukan natin pagganahin yan ulit. Gagamitan natin ulit ng backlight tester. Makikita nyo yung pundi niya. Okay? Babalitarin ko lang, okay? Ay, alisin ko muna itong ano. Alisin ko muna itong sheet. Tigas ah. Ayan. Iniikot lang to ah. Tapos ganun din yung pagbalik. May screw pa pala. Medyo matrabaho itong pagbubukas na ito ah. May screw pa oh. Ayan oh. May screw pa na itim. Dami. So skip ko muna ulit. Ayan, nabuksan ko na. Ganyan ang kanyang style. Ganyan ang kanyang style. Bali, apat-apat. Yan. So, titesting ko ngayon yan ng backlight driver. Pause ko muna. Yan, balik tayo. Bali yan, testing natin. Ito yung sa upper part. Ito yung kanyang wire. Ito yung sa lower part. Yan. Bali naka-series. Naka-series tong apat. No? So, subukan natin. Yung lower part. Yung nakita natin kaninang good. Yun. Okay? Ito nyo, lahat umilaw. Yung lower part. Umilaw yan. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 kada isang strip. Okay? Naka-series. Yung upper part naman. Testing natin. Ayun, wala. Walang ilaw kahit isa. Check natin yung connection, baka lulus lang. Okay. Lulus lang eh. Subukan natin ulit. Kaya talaga. So, subukan natin by strip. Per strip naman. Ayan, negative, positive. Ba, good, okay. Good tong isang strip. Yung isang strip, yan, ayaw. Kabilang strip, good. Yung isang strip, good din lahat. Okay? Bali itong strip na ito may problema. Ito. Tanggalin natin sa pagkakabulot sa pagkaka-connect niya. I-check natin. Select, double check. Negative, positive. Wala talaga. So siya na yun. Siya yung may problema. So i-check natin ngayon kung patayin muna natin para safety. Ngayon, i-check natin kung ilan ang
kinukonsumo ng lahat ng backlight dito sa lower. Para malaman natin kung 3 volts bang ginamit dito o 6 volts. Double check lang natin. Okay. Double check natin ngayon. Ikabit na natin itong backlight sa baba. Ready na natin. Ayan, naka-ready na yan. Iwan ko na lang yung backlight ko. Yung backlight tester ko. Wala. Buntik. Mali. Sa taas pala yung na-connect ko. Bayan. Ito pala yung wire nung sa baba. Okay, try again. Saksak. Yun. Okay. Kita nyo, umilaw ito pati sa ilalim ha. Natakpan lang. Yan, umilaw yan. So, gagamitan ko ng tester kung ilan yung total niya. Total voltage. Okay. Yan, patong ko na lang yan. Para mapakita ko sa inyo. $105. So 105 ang total nito. So 105, i-divide mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 20. 105 divide 20. So ang ginamit dito na backlight is 6 volts. 6 volts na ka-series. 'Di ba katulad nung tinesting natin kanina yung yung mga 6 volts na factory cut na backlight. 'Di ba nagko-konsumo lang siya na ng 5.2. So 6 volts ang ginamit dito. So ang gagawin ko ay papalitan ko na to lahat siguro. Lahat na. Papalitan ko ng lahat na yan ng factory cut. Ano kaya maganda dyan? Factory cut na ba? Isip muna ako. I-post ko muna. Pwede yan guys, balik tayo. Ayan, nailapat ko na lahat yung mga factory cut na backlight. Ayan. Okay. Maayos yung pagkakalagay natin yan. Bali, ito yung original niya. Strip siya. So, wala tayong eksaktong ganitong backlight strip. So, ginamitan natin siya ng factory cut. Wala namang problema dyan sa bagay na yan. Make sure lang maganda yung pagkakalagay nyo. Tulad yung middle part lang ng backlight na na ganito, nabili natin sa online. Pati yung kabilang side, nilagyan ko na rin ng double-sided para sure ball na walang baklas, hindi malalaglag. Sa mga part naman ito, lalagyan ko lang ito ng ng silicone para medyo kapit-kapit. Ayan po, lagi natin tatandaan mga kapwa ko technician, kung tayo gagawa ng ating mga unit na ginagawa natin, make sure na gawin natin ng maayos at maganda. Para alam niyo naman na may katulad nito, may example ako sa inyo na sitwasyon, Halimbawa, yung isang technician, hindi maganda, hindi maayos yung kanyang
Yung ganito, example natin ito pagkakalagay ng backlight, tabing-tabingi, sunog-sunog o hindi pantay yung wiring. So, next na halimbawa yung owner ng TV na yun, nagkaroon ng problema yung unit na pinagawa niya dati. Tapos ipapagawa niya sa ibang technician. Pag nabuksan ng pangalawang technician yon, makikita yung ginawa nyo, no? Ngayon itatanong ngayon sa may-ari, kanino niya pinagawa to. So, siyempre, malalaman na kayo yung gumawa. Iisipin ng technician ng pangit naman ng pagkakatira nito. Hindi man lang inayos, ganyan. Di ba? Ang pangit, di ba? Yung backlash nun sa inyo. Kung maganda naman yung pagkakatira nyo, bawa tumagal ng mga 3 years o 2 years. So, halimbawa, hindi na kayo available. Tapos sa iba na pinagawa, kasi hindi na nga kayo, wala na kayo sa lugar nyo, o nang ibang bansa na kayo, o nag-retired na kayo sa pag-repair. Pinagawa na sa iba, halimbawa, makikita nung susunod na nagagawa ng technician pagkabukas niya ng unit. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa dito ah. Ginamitan ng ganito, ginamitan ng ganyan. Diba? Magkakaroon ng idea yung yung susunod na technician na gagawa. Diba? Yung hindi mo direct na tinulungan yung isang technician, nakatulong ka kasi nabigyan mo siya ng idea. Diba? Tama po ba ako? Diba? Ang ganda nun. Saka malalaman nila, sino pong dating technician na gumawa nito? Ang galing naman nun. Diba? Napaka-proud. Ganun lang po. Yung iba kasi nakikita ko, hindi naman po sa mamayabang, no? Yung pagkaka-install po kasi ng factory cut nila na backlight is hindi po maayos eh. Minsan sunog na sunog. Yung halos yung wire hindi man lang nilagyan ng design o parang walang pupuntahan. Ito, bali hindi ko pa siya nalalagyan ng wiring. Papakita ko na lang sa inyo susunod na i-skip ko lang mamaya-maya. Bali ito, in-explain ko lang sa inyo. Saka make sure pala pag nagkabit kayo nito, bali ito, i-alisin ko na to. Ito, nakita nyo naman sa kanina na isang strip lang ang busted, no, ang sira. Over 8 strip, no. 1 strip sira, yung 7 okay. Pero pinalitan natin lahat. Kasi ganyan po talaga dapat. Kung kayo mag-repair o magkapalit ng backlight, buong set na. Kasi magkakalapit-lapit na ng lifespan yan. Halimbawa, bumigay yung isang strip ng itong week na to, possible yan next week yung ibang strip naman. Meron ding yung pagkakataon na yung bagong pinalit mo mas maliwanag, yung luma medyo dimmer, medyo maputla o madilaw, hindi equal yung pinaka niya brightness, di ba? Tama po ba ako? Okay, bali make sure pala pag kayo magkakabit ng ganitong factory cut na backlight, series po yan halimbawa, dito tayo mag-umpisa. Bali, nag-umpisa tayo sa negative, no? Yan. Negative. Okay, negative. So, yung labas niya, positive, di ba? Ang sunod niya, negative po. Yan. Ilabas niya ulit, positive. Kukunik niya sa negative. Series po, series. Kasi once na may mabaliktad kayo dyan na isang backlight, hindi po iilaw yan. Kasi naka-series nga siya. So, kung baliktad yung ito, nilagyan natin baliktad na pag ganun, hindi po iilaw to. Itong backlight nyo. Nagkataka minsan na nabalik nyo na yung cover. Tapos, kinabit nyo na yung wiring. Pati yung LCD screen, nakabit nyo na. Tapos, hindi umiilaw. Yung mga technician ganun nagkatanong, pinalitan ko naman po ng bagong backlight yung yung unit. Bakit tayo po umilaw? Yun. Ganun, isa po yung mga dahilan, no? Okay? Isang dahilan po yun kasi may isang may isang backlight kayo na baliktad yung polarity. So, bali ito po.
Kung natatandaan nyo, di ba yung in-explain ko sa inyo, yung lower part, ito, tsaka yung upper part. Yan. So yung konsumo, o yung kinakain na voltahe nito, ng lower part, is 104. So, 104. So, sigurado ko, 6 volts yun. 100% sigurado ako. Kaya ginamitan natin siya nito. Di ba no, sinukat natin sa, pag sinukat nyo to sa ano, sa tester, per valve, hindi siya sakto na ano 6 volts eh. 5.2, 5.4, 5.5, ganyan, 5.6. So, i-add nyo lang yan, 5.2 times, ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10, times 20. So, nasa 104. So, tama yung in-out ng backlight driver. Kada isang ano niya, connection niya, yun sa likod. Yung sa ganito, kasi dalawa yun eh. Isang lower part tsaka yung upper part. Sa lower part 104. So 104 din yung sa taas. Yan. Kaya tama yung kinabit natin 6 volts. So ano ko muna. Laging natandaan yung sinabi ko ha. Na kapag kayo gagawa, ibigay nyo na yung the best nyo. Yung maayos, maganda. Kasi nag-reflect yan sa personalidad nyo eh. Bali, sige po, i-skip ko na lang. Lalagyan ko na siya ng wiring. Ayan, lalagyan ko siya ng wiring yan. Bali, skip ko na lang. Lalagyan ko siya ng wiring. Pakita ko lang sa inyo mamaya. Ganyan. Diba? May design. Parang AC. Gawin natin ganyan. Di parang AC tignan. Diba? Series. Bali itong lower part, series yan ha. Bali dito ako sa gitna maglalagay ng ano niya, ng wire niya na papunta doon sa may output ng mainboard o ng backlight driver. Ito yung magsilbi kong positive. Ito yung negative. So series yan. Series doon. Pag ganon. Yan. Paikot. Pag ganon. Labas na negative dito. Yung negative papunta doon. Yung positive papunta doon. Okay? Okay. Skip ko na lang eh. Balikan na lang natin pag nalagyan natin ng wiring. Bali yan guys. Mabalik tayo. Ayan. Bali na wiringan ko na yung mga factory cut na backlight. Yan. Kung mapapansin nyo, dito sa may part na ito, nilagyan ko ng silicone kasi hindi flat yung surface niya. So pag nilagay mo yung ano, yung backlight, may possibility na ano, na malaglag, matanggal yung pagkakakapit ng adhesive, double-sided. So para safe o wala tayong back job na mangyari, nilagyan ko ng silicone, safe yan. Hindi malalaglag yan. Yan, baligyan nyo ng wiring na ginawa ko. Dito, maganda rito eh. Flat to eh, kaya walang problema. Dito. Pero pagdating doon sa may taas, may mga uka kasi siya eh. So, kailangan natin lagyan ng silicone. Yan sa mga ganyan, no? Hindi flat yung surface. Dito yung flat na surface, oh. Okay. Bali ang connection natin, bali dalawa kasi yan eh. Itong isa, tsaka itong dalawa. Yan. Upper, saka lower to. So, series lang. Ito positive. Nilagay kong wire white. Negative, black. So, yung positive, nag-series lang siya. Yan. Nag-series lang yan dito. Babalik yan sa negative. Okay? So, may isang connection ka na ng backlight. Ganon din sa pangalawa, sa upper. Pagpasok ng positive, ganon lang din. Papasok lang din dyan. Series, connection. Paikot. Yan. Tapos, ito yung connection niya. Sa likod ng board niya. Okay? Yan. Maganda naman yung pagkakakabit natin. Saka halos pantay-pantay naman.
Bali, minarkahan ko yan kasi kailangan markahan mo yan para yung paglagay mo ng kanyang reflector sheet, mga plastic niya dyan, is pasok din sa may butas. Yan. Hindi ko pa sinusubukan ilagay yan, pero bago ko tanggalin yung original niya na backlight, ito, nilagyan ko lang marka para doon tapat yung pinaka lens ng backlight, okay? Liwanag. So ngayon, kinonek ko na siya sa likod ng board. Ayan, titesting na natin. Ipinalag ko na. So ipa-power on na lang natin kung success yung ating connection. Kung lahat iilaw. So, i-on ko sa button niya. Ay, hindi pa pala naka-switch sa ano. Naka-switch na. I-on ko. Power on. Ayun. Okay. Yan, gumagana lahat. Kung kayo gagawa ng backlight, no, kayo mag-i-install ng backlight, huwag nyo munang coveran. Para kung may mali kayo na connection, pwede nyo pa maayos. Di ba? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, kailangan pag gagawa kayo, malinis at maayos. Tulad yan. Okay. So, ibabalik ko na, tatakpan ko na. Lalagay ko na tong kanyang sheet, no? Pause ko muna. Ayan, balik tayo. Nailapat ko na yung kanyang plastic sheet dito. Ayan, no? Walang sukat-sukat ng actual. Binasi ko lang doon sa sukat ko kanina sa minarkahan ko. So, fit naman lahat sa butas. Okay? Fit naman. So, i-assemble ko na siya. Lalagay ko na yung mga reflector sheet niya. So, skip ko muna. Ulit. Balik na natin itong LCD niya. Mahanap yung aking suction pump eh. Suction pump, kaya ginamitan ko nun. Try tayo ng ibang technique. Okay. Dapat naman siya. Dapat naman, okay. Dapat naman siya. So, ito natin yung unit. Ito natin yung unit. Check natin. Nakikita niya medyo malabo lang. Pero wala naman siyang crack. O ibig sabihin, safe natin na ibalik. Yan, wala siyang crack. Okay. Ngayon, babalik ko na yung kanyang frame. So pinasan mo natin. Tapos natin. Kasi punas. Kasi ma-oil yung kanyang screen eh. Yan, nawala ko siya ng tissue. Yung gilid na naman punasan. Kasi kung magpalakapan ng bezel, hindi mo naman linisin yung gilid. Hindi na, patang siya. So, lagay ko na ng bezel. Bago ko pala lagyan ng bezel, pause muna natin.
Yan, balik tayo. Balik, kinakabit ko lang yung cover niya. Yan, balik nailagay ko na lahat. Naiayos ko na yung top board niya. Yung board niya. Naikabit ko na rin yung yung LCD niya. Kinakabit ko na lang itong cover. Kinakabit ko lang itong cover. Tapos, testing tayo. So, ipos ko na lang muna. Pwede yan guys. Ito na yung the moment of truth. No? Na may kabitan natin lahat. So, i-plug na natin yung unit. Plug natin yung unit. Naka-standby ulit. Power natin. Yun, nag-power. Ayun. Gumana na. Yan siya, icon. Nakahiga kaya medyo ayan. Smart TV na Android. Okay. Bali, successful yung ginawa natin. Napakadali lang magpalit ng backlight. No, ginamitan natin siya ng factory cut na backlight. Tapos inayos na lang natin pagkakabit. So, ayan. Cancel natin yung okay, cancel na siya. Source. Ayan. Okay. Try natin sa menu. Stop. Menu. Exit yun. Tapos punta tayo sa internet. Masigan. Internet. Paano ba internet nito? Home. Paano ba ito? Internet. Pause muna natin Yan. Resume tayo. Bali, pasukin natin yung backlight setting nito sa S-mode. I-adjust natin para hindi lagi nakatodo yung setting. No? Bali, sa ganito mga tayo na board, menu 1147. Okay? Menu 1147. Yan. Puntahan natin yung general setting. General setting, bottle link, channel import. Power mode, standby. Time test pattern. Hindi dyan. Shit. Shipping unit sound, general picture setting. Picture mode. Hindi dyan. Panel setting. Ayun. Kanya yung backlight naka-max. So wag natin yan. Huwag natin 100%. Lagyan natin sa 70. 75. Yan, okay. 75. Then exit. Okay na yan. Hanapin ko lang yung kanyang paano yung punta sa kanyang internet. Home. Ano ba punta sa internet nila? Ayun, napunta natin sa internet. Mali, hindi ko kasi alam yun. Hindi mo gumamit itong ganitong brand. So, balik tayo. Dito tayo. Nasaan yung cursor nito? Ganyan. Wala tayong mouse o ang dami ng mga apps. So, tingnan sa browser niya. Exit.
Shoutout nga pala sa mga kabarkada natin dito. Yan. Si Sir Leboy Technician, EdTech PH, Mujajos Technique, Protech Electronics, West Jojo Tech Electronics, Compicor 23, Mark Francis 713 Mix Vlog, Dave Electronics Repair, Nards TV, Bombastic Audio Electronics, Giovanni B, Dave Daniel, Joy Masoy TV, Jan Cabinta, Joey Tech PH, JD Electronic Service Center, Ryan CrossFit Tech, Shider Electronics, It's Simply Technique, ADC TV, Dan Leal, Tech Pasqua, Medjurada, Mags Works and Hobbies, Marco Candia, Aldrin Electronics. Yan. Yung mga ibang sa sunod na lang na vlog natin at napahaba na ng gusto yung ating video. Bali hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. God bless. Bali yan na yung final result ng ating ginawang pagpapalit ng backlight dito sa Icon 50 inches. Ayan. Icon 50 inches. Ayan. Okay, hanggang doon na lang.